Oh. Ha? So ngayon, pag-usapan naman natin itong si Dr. Lorraine Badoy, mga kababayan. Kasi pinagkakalat din po ng mga DDS ngayon na si Dr. Lorraine Badoy daw ay na-stroke di umano, mga kababayan, dahil nga po sa maling desisyon daw ng RTC kung saan po pinagbayad ng 2 million pesos SSS itong si Eric Celis at itong si Lorraine Badoy sa pagkakatalo po doon sa kay Atom Araulio, mga kababayan. Ang sinasabi ng mga DDS dito, kawawa naman itong si Badoy dahil sa maling desisyon, ngayon na-stroke tuloy. Mga kababayan, ano po ang gusto nilang palabasin doon? Ang gusto nang palabasin ng mga DDS, kawawa itong si Badoy. Ang gusto nilang palabasin, mga kababayan, ginigipit ang mga ito. Di ba? Pampasigla sa LS mo, Sir GB, para enjoy lang. Hindi, nanibago lang talaga po ako. Marilo Talaugon, nag-level up ng palilimos, GP. Correct po. Sobra, mga ka-GP Natics, no? Ayan, etong si Badoy, mga kababayan, dahil nga po pinagkakalat ng mga DDS, talagang nagulat din ako. Akala ko nga po, mga kababayan, ay totoo. Totoo na-stroke talaga dahil nagbayad ng 2 million pesos. Yung pala, anak ng tinapa, style din pala ng mga nasa EDSA. Bakit GP style din ng mga nasa EDSA? Nagpapaawa effect din po, mga ka-GP Natics. Kasi nga, dahil nagbayad ng 2 million ang 60 po, itong mga OFW na naman, ang kanilang piniperwisyo. Hoy, GP, paano mo nalaman na piniperwisyo? Biruin nyo, pinapalabas ng DDS na na-stroke. Ano ang siste nun? Siyempre, maawa na naman yung mga kapatid na OFW. Maawa na naman po yung kanilang mga followers, sasabihin, o yan, ginigipit talaga ng gobyernong bangag. Kaya tuloy itong si Badoy, na-stroke dahil sa maling desisyon. Mga kababayan, sasabihin na naman nila, di ba? Kawawa naman, ngayon, itong mga uto-uto na kapatid nating mga OFW, sorry naman, kayo yung hinahangaan namin, pero mali ang inyong kinakampihan. Nagpapauto kayo sa mga to. Alam nyo ba, sa style ni Badoy, na pagkukunwari, mga kababayan, at pinapakalat ng mga DDS na ikaw ay na-stroke, gusto lang nilang manghut-hut, gusto lang nilang manghingi ng pera at mag-share doon sa perang ibabayad mo kay Atom Araulio. Sabi ni Ma'am Eber Hernandez, pa-victim yan si Badoy. Exactly. Yun nga yung point Mga kababayan, sabi nga ng isang kababayan natin dyan sana totoo na lang na na-stroke. Kasi, paano natin nasabi yon? Ito po kasi yung balita, mga kababayan, na lumabas. Teka lang ipapakita ko sa inyo. Ito yon. YT. Ayan. Ayan po kasi yon. Sabi dito, Lorraine Marie Badoy in critical condition due to stroke. Ayan nga daw, na-stroke daw si Badoy. The former NTF LCAC official suffered a second stroke after a news of a Quezon City court ordering her to pay 2 million pesos for maliciously disseminating defamatory statements against journalist Atom Araulio and his mother Carol Araulio. Yan yung pinalalabas nila, mga kababayan, na kasalanan daw yan ng Quezon City Regional Trial Court. Kaya po nagkaroon daw ng second stroke itong si Badoy, mga ka-GP Natics. Pero nung binerify po natin ay hindi po pala totoo. So bakit ngayon itong mga DDS, wala man lang sila, hindi man lang nila tinitingnan or hindi man lang nila ipinagtatanggol. Kumbaga, oy, mali kayo,
hindi totoo na kami ay nagpakalat niyan. Parang wala silang sinasabi. Mga ka-GPnatics, tanggap lang sila ng tanggap at pinagkakalat pa ng iba na mga DDS na si Badoy daw talaga ay na-stroke. Simple lang. Anong purpose? Ginagamit nila yung mga kababayan natin na OFW para mangalap, mangikil, mag-solicit ng pera para tulungan nyo siya sa pambayad doon sa 2 million pesos na atraso niya dito kay Atong Araulio. Diba? Sabi ni Joselito Nacionales, mahirap maging katulong sa abroad. Tapos magpapaloko kayo sa mga DDS, ang mga seaman sa buong mundo. Hindi pwede maloko sa inyong mga DDS. Yes, Buteya, hoax lang ito. Diba? Kaya lang kinakalat nga po ng mga DDS. Sa madaling mong hoax, alam mong ito ay hindi totoo. Diba? Tapos ikakalat mo pa. Kasi nga, gusto nilang makakuha ng simpatya sa tao dahil wala na pong naniniwala sa kanila. So, true narrative na si Badoy ay na-stroke, mga kababayan, alam nyo naman ng mga Pilipino Ang style ng mga Pilipino, kapag naaapi, kinaawaan. Kapag naaapi, mga kababayan, tinutulungan. Yaan ang style ng mga DDS, mga hunghang. Sabi ni Omar de Guzman, dapat matuluyan na yan si Badoy Idol kasi toxic yan. Pati yung kasama niya, yung ka-Eric toxic din. Grabe naman, sir. Rapi Bakungan na imbag nga rabiet. Kada kayo amin apo? Naimbag mo nga rabi kada kayo amin apo dita, sir? Sabi ni Marilu Talaugon, yan ang pangingisda sa Sokmed JP. Magdadrama lang ang pain pera na. Correct. Di ba JP pinagmamalaki ng mga DD shit, DD shit Bugota na 32 millions daw. Yung bumoto kay Sara kahit piso lang ang ambag, makakalikom sila ng 32 million. Ma'am Lori Pardo, ka-GP gising ang mga... Hindi marami ding mga OFW na hindi gising. Totoo yan. Marami pa rin mga naloloko to. Pag pumunta po kayo doon sa kabilang kampo, mas marami ang nagpapakulay doon kaysa dito. Kasi mas marami silang naloloko. Sa totoo lang, I love Tatay Digong, I hate drugs. Pero I love Michael Yang. Diba? Sabi ni Puri Malonzo, kuya, babae ba yan? Kala ko kasi bading yan kasi yung itsura niya, face niya, bakla siya, girl pala siya. Diba? Mukha bang bading? Nako yan ang isa sa mga gigil kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi niya sinunod o hindi sinunod ni Pangulo yung kanilang plano na kasi gusto nila hawakan sa legang Pangulo at yung policy ni Digong ay gayahin at ipagpatuloy. Marjorie Christine Quizon, ba't di hinuhuli ng mga taga dyan lang yan sa tabi-tabi? Nawala. Pag may rally, pagpapabayad sila kung gustong sumama with pay. Hindi ko po alam kung bakit Ariel Gonzalez, dapat magbigti na lang si Badoy para legit. Hermes Rodriguez Valdez, IGP na imbag nga rabi Mang Juan, gandang gabi sa lahat. Puri Malonzo, hilatsa ng face ang tigas kasi ang datingan ng mukha niya. Mukha nga bading. Diba? Pero hindi tayo against sa sa mga LGBT. Baka mamaya magalit sila sa atin. Pero talaga yung mukha ni Badoy, siguro mga ka-GPnatics, yung mukha ko kasi pwede pa sa iskoba kahit papano. Pero baka si Badoy, doktor to pero hindi ko alam kung paano ang gagawin sa kanya. Ginawa ng hanap buhay ang gumawa ng fake news. Hoy mga DDS, magtrabaho kayo, hindi lang sa panlalamang ang ginagawa nyo. Kay Sara kayo humingi dahil nasa kanya ang 125M. Totoo po, Puri Malonzo, pa-victim ang ginagawa nila Badoy. Para mas marami po ang humingi ng tulong sa kanila, magbigay ng tulong sa kanila at lumabas po na sila ay mukhang kinawawa ng gobyernong ito. 'Di ba? Pero
Dahil nga po, mga kababayan, tayo ay tumitingin at naghahanap ng katotohanan. Ito po ang nakasulat na hindi pinapakita ng mga DDS. Nakalagay po ito sa taas. Hindi totoo ito, pero sana totoo na lang. Ito po. Ayan o, may nakalagay dito. Yung mga kababayan natin, mukhang nananalangin. Ayan o, ito po nakalagay o. Ang nakalagay dyan, hindi totoo ito, pero sana totoo na lang. Oh. Kasi nga, pinapakalat po ng mga DDS. Sa kanila po nanggaling ang narrative na to na si Badoy daw ay na-stroke dahil sa maling desisyon, dahil sa panggigipit daw ng gobyernong ito, mga kababayan. Pero wala pong katotohanan na na-stroke sa kapal na mukha nito. Diba? Sabi ni Antonio Marcos, ano bang specialist ni Badoy bilang doktor? Doktor ba yan? Doktor po ito, ang alam ko sa ngipin ba yon? Hindi ko alam kung ano. Wait lang nga. Nakalimutan ko kasi. Tingnan natin kung ano siya. Physician. Mga kababayan. Ayan o. Aha. Mahaba-haba to? Mahaba-haba to, pero nakalagay dito physician siya. Mga kababayan, mga ka-GP Natics. No, sa sobrang dami nilang ginagawa ng red tagging, dapat dito sa susunod, criminal criminal libel na ang makuha nitong mga to para may kulong na. Kasi sa kanilang mga kaso na natalo, puro cyber libel lang eh. So moral damages, tapos pera-pera ang labanan, walang kulong. Oh. Veterinary doctor po ba, Alice Serona? Dr. Kwak-kwak, sabi ni Pinoy's. Oh. Lani Raison sa utak siguro. Malabong sa utak. Palagay ko, naniniwala ako sa... Hindi ako sigurado kasi. Baka mamaya magkamali ako kung ano, mga kababayan. Sabi nyo, veterinary, sabi ng iba, dentist. Di ko po sigurado. Aileen, nagganituin, saan bandang ipin? Sa baba o sa taas? Ilocanos, ay na, dagita, didi shit, nagdudugil. Da mga patay gutom. Agawid kayon, Kate nababangsit kayon, sabi ni Ilocanos. Franz Winnipeg, shoutout. Manuel Balingit, dinoktor niya yung good news at ginagawang fake news. Jackson Puhod na, doktor siguro ng fake news, boss. Yun lang. Hindi natin alam, mga kababayan. Pero ako sa totoo lang, itong mga ito yung malakas mang red tag na sabi nila, they hate lefties, pero yung sinasabi nila na lefties, si Saturo Campo, di ba? Todo yakap itong si Badoy. Oh. Naglalaro ng layer game ang mga DDS, sila ang nagloloka. Layer game. Michelle Makasinag, na-stroke ba yan? Panay pa nga ang paninira sa gobyerno. Fake news po. Yung kanyang stroke para lang makakuha ng simpatya para marami po siguro ang makubra. 'Di ba? Siyempre pakabig. Sabi niya ganoon. Eto na ang aming Christmas bonus. yun, mga kababayan. Nangihingi ng kasi nga magbabayad po ng 2M. Siguro dinadamay niya yung mga kapatid nating mga OFW na nagpapauto sa kanila para kunwari, na-stroke ako, kailangan namin ng pera. Eglinton West, hello boss from Toronto. Maria Palizok, shoutout po. Ayun. From Farmled. Totoo po, dermatologist.
Kung dermatologist, bakit po yung mukha niya hindi niya mapaayos? Joke lang. Oy! Joke lang yun ha. Baka sabihin nyo, grabe ka naman GP. Ikaw nga, may kapansanan. Hindi, joke lang po yun. Anagari58, good evening sir. Shoutout po, watching here in Japan. Shoutout po sa inyo dyan ha, Mama Anagari. At kay Maria Nelly Banchipra, mga nakatulog yung mga yan, gumagawa ng fake news. OFW ako pero hindi ako DD-shit, PBBM ako. Sabi ni Ma'am Dain Quino. Opo, syempre kilala ko po kayo, di ba? Gina 31, ligo muna ako. Nababalibadbaran ako sa tapes niyang badoy na yan, ang badoy kasi. Sure. Hindi, tanong ko lang, totoo po, dermatologist ito, ba't yung mukha niya talaga hindi niya mapaayos? Kasi nakita ko yung mukha niya, sa personal hindi, ito, kidding aside, hindi ako nagpapatawa. Nakita ko kasi ito sa personal, as in malapitan. Ito yung camera ko, ito ako, ang pagitan lang namin, 2 dipa lang. Halos 1 dipa nga lang eh. Yun yung pagitan namin 2, kasi hindi niya alam, ito mga pulpol. Literal na pulpol. Dito sila sa Quezon City. Nagkaroon sila ng parang closed door meeting. 'Di ba? Kasama yung mga DD shit vloggers. Syempre mga kababayan, busy sila sa pagsasalita. Ngayon, pasok kami ni JDB dun sa isang lugar dito sa Quezon City. Tapos nandun sila. Dahil nangangalap nga sila ng pirma eh. Kinontent ko yan, di ba? Nangangalap sila ng pirma para talsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mga ka-GPnatics, kami ni JDB, pumasok kami. Nandun, nagigil yan si Badoy. Iyak pa yan ng iyak. Tapos tinitingnan ko yung mukha. Tinututukan ko yung mukha niya sa isang cellphone. Grabe po, butas-butas. Sabi ni Mamona Nases, mas maganda ako dyan, char. Oo naman po, mga kababayan. At tayo, ang tinitingnan natin, hindi naman mukha. Diba? Tumitingin tayo sa mukha, pero sa akin mas mahalaga yung in and out. Diba? Pero yung ganito, mga kababayan, wala ka ng mukha, wala ka pang puso, siguro dapat mag-isip-isip ka na. Dapat tingnan mo na yung sarili mo. Saan ka ba dapat? Diba? Yung dermatologist ka, pero wala nang gustong mag-ayos sa pagbumukha mo dahil yung ugali mo napakasama. Hindi totoo. Hindi po ako nagbibiro. Nakatutok talaga yung camera ko sa kanya. Pati yung mata ko, nakikita ko talaga kasi doon sa area na yon medyo mainit. Sobrang crowded. Meron siyang aircon, kaya lang hindi niya nakaya yung body heat ng tao. Tapos yung mukha niya parang naaagnas. Kasi nga ang daming makeup, tinatakpan yung butas-butas na mukha niya. Tapos nung parang malahuse, 'di ba? Kay Jose normal na 'yun eh. 'Di ba hindi naman siya dermatologist. Kung ito dermatologist tapos ganito ang mukha, ano 'yun? Ibig sabihin wala kang kaibigan na nag-aayos ng mukha? Hindi na kaya ni Belo? Bayan? Hindi na kaya ng Scotch Brite? Hindi na kaya ng Steel Wool? Nakita ko talaga Titangnan ko yung mukha ni Badoy Nag-ano siya parang alam niyo yun mga kababayan, parang inuulanan dahil nga sa pawis niya, yung makeup niya nababakbak na, nakikita yung pagmumukha, ang daming butas. Jubel Sunday Italy. Shoutout po. Uli siya pinaglihi. Siguro yan si Badoy sa sama ng loob ng magulang niya. Lani Royston, mali kasi ang sinamahan. Sumama sa masama, nahawa na siya. Physician niya ka GP. Okay? May mga specific ba, mga physician? Normally, ano talaga yung ano nila? Saan sila, kumbaga, ano ang expertise nila? Sabi ni Dain Quino, hindi na magbabago face ni Badoy kahit anong gawin niya. Akala ko kalsada, lubak-lubak. Pati pala mukha, malubak.
Need ni Badoy ng asfalto. Uy, grabe kayo, ha? Ang kukulit. Sabi ni Anagari, hala, steel wool. Talaga, sir. Ang sama ng ugali ko, eh, no? Hindi tayo naman, guys, nangiinis tayo dito. Ano tayo, nakangiti. Alam natin na nangaasar lang talaga. Pero sila, kung papansin ninyo, iba po sila, di ba? Talagang yung laman ng puso nila, itong mga to, galit na galit, gusto nila si Pangulong Bongbong Marcos, may mangyari sa pamilya, gusto sampalin, at kung ano-ano pa. Tayo naman wala eh. Tumatawa lang tayo, base sa nakikita natin sa kanila. Diba? Oh, sabi ni Susana si Bayan, si Chong din. Oh, kagaya din si Glenn Chong. Sabi ni Ma'am Eva Hernandez, Sir GP, palitadahan na lang ng semento. Hindi nga kaya ata to eh. Baka mamaya yung semento maglubak-lubak eh. Oh. Kamukha ni Glenda Pangit, sabi ni Jubel Sunday Italy, dapat ipa-spalto ni Badoy ang mukha. Jenna Colonia, good morning po. Good evening, rather, Sir GP. Joshua Kawili, kapag butas-butas, isimento. Di ba? Ang kulit nyo, ha? Nalaglagan ng durian ng face ni Bad. Okay pa ang durian, mga kababayan. Kaya lang, baka mamaya, iba ang nalaglag dito kay Badoy. Sabi ninyo, sama ng loob. Di ba? Puso ang importante, yung mabuting tao ka sa kapwa mo. That is correct po, mga ka-GP natik. Sabi ni Jay Nakalonya, white cement na lang. Baka hindi po kayanin, kukulangin. Junski, GP Kabsat, siguro pwede na siguro yung 12 candles plus roundabout flowers before 2. Loko-loko. Physician, surgeon, pick you specialist. Masilya daw, sabi ni Antonio Marcos. Hindi kaya ng DERN, mahiwala na lang. Kaso, mga kababayan, paano magkakaroon ng himala? Chris Santos, di ba ang kanilang poon at kanila pong idolo ay si Sara Duterte. May himala ba sa mga sa mga kampo ng demonyo? Sa presidente ng demonyo, sa kasamaan at kadiliman, meron bang himala? Yaya Marbel, shoutout po. Galit ang laman ng puso nila, di kasi matanggap na wala na ang puon nila. That is correct po. Ma'am Griselda, pare, shoutout po. Pinaglihiyan sa bunga ng durian, mukha ni Badoy. Okay, dito tayo, ha. Doc Amalia Balmeo, good evening to all ka-GP. Finally nakapanood din. Salamat po, Doc. Tayo, mga kababayan, hindi naman natin, kumbaga, bumaba na tayo ng ganito. Kasiyahan lang natin. Hindi naman tayo yung naghahangad ng kasamaan para sa kanila. I mean, yung, di ba yung ginagawa nila? Naghahangad ng kamatayan ng Pangulo natin, naghahangad ng kasamaan na mangyari sa Pangulo natin, sa pamilya. Diba? Hindi tayo ganon, mga kababayan. Sabi nga ng isa dito sana, hindi to totoo pero sana totoo na lang na na-stroke. Sila yun, hindi tayo. Meron talagang tao na maghahangad at maghahangad sa kanila, pero tayo hanggang biro-biro lang yan. Diba? Sabi ni Libel Convicted, andyan pa rin sila, andyan pa rin po. Bukas nga, Biyernes na naman bukas, andyan na naman yan, marami na naman sila dyan. Marami na namang langaw. Puro vlogger na naman ang nandoon bukas. Di ba? Marian Anan, i-tiles na lang yung mukha niya para makinis. Kung pwede nga, tanggalin na lang yung mukha niya, palitan ng bago. Palitan ng bago. Pwede ba yon? Hindi, tanong ko lang, pwede ba yon? Palitan na lang yung mukha niya, tanggalin yung ulo, palitan ng bago. Face off daw, sabi ni Mrs. Loko rin to. Katam ka GP, mabilis kinis agad mo. Katama, sugat-sugat. Hindi, pag kinatam mo yan, ang problema kasi yung katam, hindi nga kaya ng steel wool katam pa. Baka mamaya yung katam, ang mangyari doon, magkabungi-bungi.
Ma'am Semi Celeste, Evelyn Malabanan, Sharon po. Plastic surgery na lang. Sabi ni Beauty, ano ipapalit? Manikin. Makinis yung manikin eh. Mas makinis pa kay Badoy. Grabe. Sabi ni Alice Serona, kayo talaga kay Badoy ha. Hindi, nag-ano lang po tayo. Ito naman eh. Diba? Nagkakasiyahan lang tayo. Sabi siguro nung iba dito, ngayon ka lang nagpakita, GP ha. Tapos puro kalokohan ang pinagkagawa mo. Di ba? Oh. Sabi ni Marilu, Talaogon, baka swerte lang sa pagkapasa sa board niyan, kaya di nag-practice kasi walang patient, walang nagtitiwala. Yun lang. Lace Classic araw ng mga tanga bukas. Correct. Nicole Dalupang, shoutout, planchay na lang. Pwede. Sabi ni Zinen, primer. Di ba pag nilagyan ng primer, kailangan pa rin susundan, mga kababayan? Ma'am Yolanda Espirito, lihain na lang ni Badoy, yun lang. Use planer to get smooth. Nako ko kayo ha. Ganyan na lang siya, baka makaloko pa ng tao. Baka mamaya, no? Mga kababayan, pahingi ako ng magsusulisit ako pampaayos ng mukha. Konting masilya. Hindi nga tatalab yung masilya eh. Pag may nasilya yan, baka mamaya rap road pa rin yan. Ang kulit nyo. Sige na. Pero eto ha, balikan natin yung sinasabi ko kanina. Itong balita po na si Lorraine Badoy ay hindi po na-stroke. Yun ay diskarte lamang ng mga DD sheets para makakuha po ng sympathy, empathy, at makakuha po ng kanilang pangsulisit para makatulong siguro sa pera na ipambabayad ni Badoy. Baka kasi wala na silang pondo eh, di ba? Wala na ang pogo. Na-freeze na din ang pera ni Kibuloy, mga kababayan. Yung drugs ngayon, nakita nyo naman, laging nahuhuli. Yung mga drugs doon sa Davao, wala na rin. 'Di ba? Pati yung mga pulis nagkakandahuli na. So wala na silang pondo, mga kababayan. Kailangan na lang humingi ng tulong. Call a friend, 'di ba? OFW. Sabi ni Jun Benedicto, tagal mong nawala akong GP, may naayos lang po ako, sir. Kaya nga sabi ko kanina, hindi na ata ako marunong mag-vlog eh. Diba? Hindi na nga rin ako nakakasunod sa mga balita, sa totoo lang. Wala, ganun talaga eh. Kailangan po nating samantalahin ang pagkakataon. Hindi natin pwedeng sayangin. Dahil ang pagbablog, nandito lang yan, oo. Malaking bagay, malaking tulong, malaki ang kinikita. Pero paano pag nawala yung vlogging? Dapat may extra tayo na gagawin, di ba? Ganun lang yun eh. Oo. Sabi ni Dayan Kinyo lang, lagyan niya ng silicone mukha ni Badoy. GP Barnes na lang. GP si Badoy, kulang na lang buntot at sungay. Naka po. Totoo po yun. Palubog na kasi ang kanilang bangka. Kaya kailangan na ng tulong ng ibang tao. Yun na siguro yung pambayad nila. Wala nang kinikita. Kita nyo, mga kababayan, nung sila po ay nasa SMNI, tapos NTFL CAC, kung papapansin ninyo, kaya nga ako, hindi ako naniniwala sa kanila na yung mga NPA sumusuko talaga. Sabi ko nga, kayo talaga siguro. Kayo siguro talaga yung namumuno pa rin sa mga yan. Bakit? Laging may sumusuko sa kanila. Tapos walang mga dalang barel. Pero bibigyan ng gobyerno ng kaukulan na bayad. 'Di ba? Dahil nga sa programa ng balik gobyerno. Ngayon, kung titingnan mo, saan kaya napupunta yon, yung pera na yon? Hindi kaya ipondo rin yon doon sa mga makakaliwang grupo? Kunwari lang na sila sumuko. Hindi natin alam. Mga kababayan, Di ba?